Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbin natin, breaking news. Nako, matindi to, nataranta na sila. PBBM, Palasyo, biglang kambyo. Nako, yan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito, may i-share po ako sa inyo, no? Statement ni President Bongbong Marcos Jr. na kung saan hanggang ngayon pala ay hindi niya alam, no? Kung bakit umaalis sa kanya yung mga dati niyang tauhan, mga kababayan. Like for example ni Attorney Vic Rodriguez, di ba? Ito mga kababayan, mukhang binubudol na naman tayo dito eh. Ito po ang sabi niya mga kababayan kay Attorney Vic Rodriguez. Diba? Basahin ko po sa inyo ha. Sabi niya dito, no. Why should I do that? No, public trust, public office. Kasi dito po pinapagano siya ni Attorney Vic, di ba? Pinapa-hair follicle test 'yan. Sabi niya, ulitin ko ulit, no? No, why should I do that? Public trust, public office has nothing to do with a follicle test. Please, sabi niya. Ini-stress out niya, di ba? Wala namang connection yung sinasabi niya. He's always had that weakness every time. Paano mo masasabing weakness yan? Paano mo masasabing weakness yung you challenge, no? Na magpa-hair follicle test. Weakness ba yan? Baka weakness nyo po. Nililito nyo po ang taong bayan no? Weakness agad saan banda yung naging weakness dito ni Attorney Vic Rodriguez na ikaw naman po, no? Yung pinapa-hair follicle test niya. Diba? Sabi niya, when he was still working for me. Weakness daw yun. Weakness, di ba? Paano naging weakness yung ganun? If he believed in what he was saying, why did he work for me? Yan, bakit daw siya nagtrabaho? Nako, yan nga po tulad namin, no? Tulad ng mga iba pang ordinaryong Pilipino, si Atty. Vic Rodriguez, ganun din po ang nangyari sa amin. Kasi mga kababayan, di ba? Yung ipinakita mo nung pangangampanya pa lang is very, very different, no? Sa nangyari ngayon. Isa lang pong ibig sabihin ko mga kababayan. What I'm trying to point out here, kaming lahat, including Atty. Vic Rodriguez, nabudol mo po, kaya nagtrabaho siya sa inyo. Kami nga, kinampanya ka namin hindi ka naman namin kaya ano. Diba? Ganon din po ang nangyari dito kay Atty. Vic Rodriguez. Are you still sleeping, Mr. President? Hindi mo yun alam? Hindi mo nararamdaman? Yung nararamdaman ng taong bayan ngayon? Kung ano yung nararamdaman namin, no? Taong bayan, ordinaryong Pilipino, ordinaryong mamamayan ng Pilipinas. Ganun din po ang nangyari dito kay Atty. Vic Rodriguez, mga kababayan. Nabudol po. Sabi ko nga, kayo nga, magkaibigan kayo ni Atty. Vic Rodriguez, kaya kanya ikinampanya. Kami kaano-ano ba namin kayo? Diba? Para gawin namin yun. Nagtrabaho kami without paying nga, diba? Without paying kasi pangangampanya yun Free to campaign, no? Buti nga si Atty. Vic Rodriguez siguro nabayaran ito nung nagtatrabaho pa kasi working, sabi niya working. Tayo mga ordinaryong Pilipino na nangampanya sa kanya, hindi naman tayo nagtatrabaho sa kanya, but still, we campaign for him, no? Tapos ngayon, sasabihin niya, binubudol nyo yata yung mga tao no? Binubudol nyo na naman. Pinalalabas nyo na ang masama pa ngayon sa Atty. Vic Rodriguez. Well, anyway, if it is that, your opinion, wala tayong magagawa dyan. Pero, ito lang opinion ko rin, ang makukomento ko dyan. Para sa, maaari, magkaparehas kami ng komento ng mga ordinaryong Pilipino. Ordinary naman tayo, di ba? Hindi naman tayo mga abnormal. At saka hindi naman tayo mga class, di ba? Yung mga nanonood lang na
parehas lang sa atin yung mga level, isa lang po ang masasabi namin. Tulad ni Atty. Vic Rodriguez, no? Nabudol niyo po kami. Yun po ang totoo. Kaya wag niyo sabihin na dahil nagtrabaho sa inyo noon. Kaya nga noon, nagtrabaho siya noon sa inyo. Pero dahil sa nakita niya na nag-iima na kayo, tulad ni natin, di ba? Dito sa channel natin, nung una, dinidepensahan pa natin yung mga ginagawa nyo. Pero nung tumagal, oops, teka lang. Di ba? Iba na to. Yan, di ba? Like, Madam Maharlika. Di ba? Nung una, todo-todo yan. Sa pag-ano sa inyo. Suporta. Pero bakit bumaligtad? Tulad rin nila, namin, mga ordinaryong Pilipino na nakikita ang inyong mga ginagawa. Atty. Vic Rodriguez, no? Nakita niya rin ang inyong mga ginagawa. Kaya yan. Ano masasabi mo ngayon, Mr. President? Sana hindi ka na po, natutulog. Huwag patulog-tulog para naman maging progressive ang ating bansa, no? So, eto pa. Naku po, pasensya na po kayo, pero kailangan ko pong i-share ito sa inyo para malaman nyo rin po. Kasi mga kababayan, ako personally, nagtatanong din ako no? Kung ano ba talaga? May mandato ba talaga ang First Lady sa ating bansa? Ano ang kanyang posisyon sa ating bansa? Is it may responsibility siya kay PBBM, di ba? Kasi asawa yan First Lady asawa, no? But to the extent no na pag-usapan ang bansa, siguro ko she can suggest, no? Kasi makikinig yan sabi ko nga sa inyo last time, di ba? Yung post ng politiko, sabi ni PBBM na wag ka na makipagtalo sa asawa mo. Parang ganun yung niya, ibig sabihin, ano? So eto, wag na tayong paligoy-ligoy. Ito po ang balita. Mula po ito sa billionario.com. First Lady Lisa Aranita Marcos to represent the Philippines at Dubai's World Government Summit. Aba, pag sinabi natin Government Summit, you must be, no, an official of the government. Either you're the president or vice president, senate president. Diba? Importante, you are in the government. But, ang nakakapagtaka dito, bakit po si First Lady Lisa, no, ang ipapadala ng ating gobyerno? May mandato ba siya sa taong bayan? No? Binoto ba siya ng taong bayan? Well, anyway, kung maybe appointee, no? Pero garapalan rin naman kung ganun. No? Garapalan na yun kung you're the president, ikaw pa mag-appoint sa asawa mo. Di ba? Parang, well, anyway, it's, ang ano ko lang, gusto ko lang point out, talaga, bakit siya? Bakit siya po ang ipapadala doon sa, kayo mga kabal, anong naiisip nyo? No? Is it good for good impression, no? Para sa ating sa mga aaten dyan. Isipin mo yung mga aaten siguro dyan, mga opisyal ng ng kanilang mga, country. Diba? Then, yung representative ng Pilipinas, asawa. So, well, anyway, what I'm trying to point out, yan lang po ang gusto kong point out. No, anong mga opinion nyo dyan, mga kabayan? Talagang, Andres nga. So, eto, panoorin na po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ito po yung mga pahayag ni Pangulong Marcos tungkol po rito sa budget pa rin, no? Nakakatawa na talaga to si Pangulong Marcos. Sabi niya po, una, hinahanap niya naman daw. Nung unang labas nito, kinabukasan lang, nag-react agad sila. Sabi ni Bersamin, fake news. Sabi ni Pangulong Marcos, sinungaling si Duterte. Pero bakit po nag-persist yung balita na to? Habang kayo ay nagpalpak na nagpapaliwanag sa makatotohanang paliwanag ni Ungab, ni Pangulong Duterte, ni Atty. Vic Rodriguez, habang kayo po ay nagbubuhol-buhol ng mga paliwanag,
lalo pong naniniwala yung mga tao na may anomalya. Hindi nyo po pwedeng i-dismiss. Question po yan ng credibility. Between you, Mr. President, and the former President, Tatay Digong, sino ang mas credibility? Wala pa po to. Wala pa pong showdown ng kung sino-sino na po yung nagsalita tungkol dyan. Gumaganda po eh. Dumadami po yung mga matatalinong nagbibigay ng komento, mas naliliwanagan yung mga tao. No? Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, naliliwanagan po sa atin na tama yung mga hindi nagbabago ng statement. Sino po yung mga yan? Si Ungab, si Vic Rodriguez, at yung mga kapanalig ni Pangulong Duterte na sumasabat. Ano lang natin ugatin lang natin ng konti paano na tayo napunta rito sa sinasabi ni Pangulong Marcos na shutdown. Okay. Oo nga Sabi kasi mga ni Pangulong kabayan Marcos, ngayon lang sinabi niya, binasa niya yung mahigit 4,000 Ayan yung mga kabayan. Marami rin na nagko-comment dyan about sa shutdown na yan. No? Pero ipinaliwanag na po yan ni Congressman Ungab. No? Ito lang ang naisip ko kung bakit yung sinasabi yan. Kasi sa statement na yan, na shutdown, then sabi niya sa katapusan ng statement niya is to destabilize the operation ng gobyerno. No? Sabi naman po ni Congressman Ungab, hindi, kasi gagamitin yung 2024 na budget. O, kita nyo na. Ibig sabihin, mga kababayan, our dear President doesn't know, no? Na pwedeng yun ang gamitin na budget. He doesn't know. Sa bagay, no? Pero may mga naman to, may mga advisor naman ito. Bakit hindi siya ma-advise na diba? Kung yung di ba, kung yun ng mga preso, di ba? Yung mga tawag dito, suspect, yun, yung mga suspect, mga kabayan. Before sila magbigay ng statement, pinaalalahanan muna sila ng kanilang mga legal counsel or mga attorney, di ba, na ganito lang, di ba? Ganito ang isasagot mo. Baka hindi nakikinig si President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga legal counsel. pahina. Wala talagang blanco. Alam mo, Mr. President, nagiging katawa-tawa na po yung paliwanag ninyo. Kahit na po 10 beses nyo pa pong ulitin yung 4,000 mahigit na pahina ng GAA, wala talagang blanco dyan. Hindi naman po, Correct. patunayan lang po yan na hindi kayo nakikinig sa inaakusa sa inyo. Marunong po ba talaga kayong makinig? Nanonood po ba kayo ng mga, wag na kami, alam namin hindi nyo kayang manood ng mga vlogger. Nanonood po ba kayo sa mga nag-aakusa sa budget? Kay Ungab na lang, na pangunahing nag-aakusa. Pinakinggan nyo po ba yung sinabi niya? O binasa nyo man lang yung, inuulit-ulit nyo, 4,000 mahigit yung binasa nyo. Siguro naman yung 1 page. 4,000 mahigit, kinaya nyong basahin. Hindi nyo po ba kayang basahin yung dyaryo na naglalaman ng akusasyon ni Ungab, Congressman Ungab? Simple lang po yung akusasyon sa inyo. Wala pong Kung ako ang presidente, no? For example lang, no? Hindi naman tayo pero base po sa mga balita, no? Ang issue kasi yung sa BICAM. Now, kung yun pala, tapos ini-insist mo kasi, Mr. President, na kompleto naman yung nasa nasa GAA. Wala naman talagang dyan, blanco sa GAA, no? Ang problema lang sa BICAM, mayroon pong blanco. Wherein, ang tinatanong ng taong bayan, sino ang nag-filled up? At sana ipakita yung mga amount ng mga blankong yon. Sinong nag-filled up bago yan naging GAA? No? Is it the BICAM members, the Congress, or the Kamara, the lower house, or the upper house? O parehas silang ng desisyon. Kasi ngayon, mga kababayan, hindi mo maiiwasang isipin na posibleng nag-filled up niyan ay mismo ang ating presidente. Di ba? Yun eh. Yun yung iniisip ng taong bayan ngayon. Tinutulungan ko lang po kayo na
Yan po ang 'di ba? Para mawala yung doubt ng taong bayan na ikaw po ang nag-filled up ng mga blank items na yan, show us, no? At tukuyin nyo kung sino ang nag-filled up. Kung hindi ikaw, ha? Kung hindi ikaw man ang nag-filled up niyan, sabihin nyo sa taong bayan, eto, siya ang nag-filled up. Kasi, pag ginawa mo yan, yung taong ilalaglag mo, yun ang sisisihin namin. Diba? Yun ang parurusahan namin. I mean, ng batas. Diba? Oh, kasi ang lumalabas niyan sinabi na yun yung dating speaker ni Pantaleon Alvarez, 'di ba? Sinabi niya na falsification of public documents. Oh, 'di ba? Ngayon, kung sino man yung ilalaglag mo, laglagan na talaga ang mangyayari diyan. Kasi we are very sure, mga kababayan, na kung ang presidente man ang naglalagay ng mga blank items na yan, he will not admit it, no? Malamang sa malamang meron po talagang ilalaglag. Posible yung technical stuff na sinasabi nila, 'di ba? Oh. Ngayon, 'yun ang sisisihin ng taong bayan. 'Yun ang talagang didikdikin ng taong bayan, no? Oh, para umamin. Well, anyway mga kababayan, ano pong yung reaction, opinion patungkol po sa video na ito, comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.